Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang By the Grace of the Gods. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Nagtatrabaho sa opisina na walang pag-asa, nag-reincarnate bilang isang maalamat na magician. Si Ryoma Takebayashi ay isang manggagawang nasa hustong gulang na Hapon na nakatagpo sa kanyang sarili na nakaupo sa isang lamesa na umiinom ng tea kasama ang tatlong Diyos. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Cain, ang Diyos ng paglikha, Lulutia, ang Diyosa ng pag-ibig, at si Kufo, ang Diyos ng buhay. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na namatay siya, ngunit si Ryoma ay hindi mukhang nagulat dahil palagi niyang iniisip na mamamatay siya mula sa sobrang paggawa. Ngunit inaangkin ng mga Diyos na hindi ito ang sanhi ng kanyang kamatayan. Bumahing siya sa kanyang pagtulog at tumama ang kanyang ulo sa sahig, na nagdulot sa kanya na mamatay mula sa panloob na pagdurugo. Nabigla si Ryoma, kinuha niya ito bilang isang direktang hit sa kanyang pagmamataas dahil palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na isang matigas na tao. Hindi siya makapaniwala na namatay siya sa isang napakapangit na paraan matapos na maabuso sa loob ng maraming taon ng kanyang ama o kahit na ang kanyang boss ay tinamaan siya sa ulo ng mga bote. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ng mga Diyos na bibigyan nila siya ng isang pagkakataon upang muling magkatawang tao sa isang bagong mundo sa isang 8 taong gulang na katawan at sa wakas ay mabuhay ng isang mapayapang buhay at kahit na gumamit ng mahika. Si Ryoma ay lubos na nasiyahan at pinirmahan ang kontrata kaagad. At kaya, sa isang kagubatan, binuksan ni Ryoma ang kanyang mga mata sa kanyang bagong 8 taong gulang na katawan at nakahanap ng isang libro sa tabi niya. Pagkatapos ay nakahanap si Ryoma ng isang slime at gumagamit ng mahika upang pagalawin ito, na naging kanyang bagong kasama sa bagong buhay na ito. 3 taon na ang lumipas mula nang sumali siya sa mundong ito. Si Ryoma ay naninirahan pa rin sa kagubatan at may halos 1,000 slimes. Sa panahong ito, nagpasya si Ryoma na mag-eksperimento sa ebolusyon ng slime sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang tiyak na dieta. Sa ganitong paraan, ang bawat uri ng slime ay may mga tiyak na kasanayan. Halimbawa, ang mga malagkit na slimes ay gumagawa ng mga malagkit na likido na makakatulong kay Ryoma sa pangangaso. Ang mga slimes ng acid ay maaaring matutunaw ang anumang nasa loob nila. Ang mas malinis na mga slime ay maaaring maglinis ng anuman o sinuman, at ang mga scavenger slimes ay kumakain ng excrement at basura upang makagawa ng pataba. Sa isang casual na araw, biglang narinig ni Ryoma ang ilang mga sundalo na nag-aalala tungkol sa kanilang malubhang na sugatan na kaibigan. Dahil wala silang sapat na mahika upang pagalingin ang kanilang kasama, namagitan si Ryoma, na inaangkin na mayroon siyang gamot at inaalok ito sa kanila. Habang ang nasugatan na sundalo ay umiinom ng gamot ay nakatulog siya. Samantala, inanyayahan ni Ryoma ang lahat ng mga sundalo sa kanyang tahanan upang magpahinga bago sila bumalik. Sa wakas, ang isa sa mga kabalyero ay nagtanong kay Ryoma kung sino siya, at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang marangal, si Reinhardt Jamil. Ang natitira sa mga lalaki ay sina Camille, Zeph, at Jill. Matapos ipaliwanag ng lahat ng mga sundalo kung paano sila nakakuha ng gulo na ito, tinanong ni Reinhardt kung ano ang ginagawa ni Ryoma dito sa kanyang sarili sa kabila ng pagkakaroon ng isang talento para sa mahika ngunit walang pagpipilian kundi magsinungaling. Inaangkin ni Ryoma na natutunan niya ang mahika mula sa kanyang mga dating mag-aaral na mga lolo at lola, na namatay 3 taon na ang nakalilipas. Kinabukasan umalis ang lahat matapos ipakita ang kanilang pasasalamat kay Ryoma. Pagkalipas ng 2 linggo, lumitaw si Reinhardt at ang kanyang pamilya habang binibilang ni Ryoma ang kanyang mga slimes. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Rainback, ama ni Reinhardt, ang kanyang asawang si Elise, at sa wakas ang kanyang anak na si Elias. Inihayag ni Elias na ang lahat ng pamilyang Jamil ay mga tamer at nais niyang mag-tame ng isang slime ngunit hindi sigurado kung aling uri ng slimes ang dapat niyang piliin. Sa kahilingan ni Elias, sinabi sa kanya ni Ryoma ang tungkol sa bawat uri ng putik na mayroon siya, at kung paano niya pinamamahalaan ang kanilang ebolusyon. Matapos ang maikling aralin, nagpasya si Eli Asia na nais niyang mag-tame ng isang cleaner slime. Matapos malaman kung paano mahuli ang cleaner slime, sa kabila ng pagiging mahiyain ay sinusunod ni Elias ang mga hakbang na ibinigay sa kanya ni Ryoma at tinaglay ang kanyang unang pamilyar. Matapos ipakita ang kanilang pasasalamat,
Ang pamilya Jamil humiling kay Ryoma na samahan sila sa isang bayan na tinawag na Gimel at ginugol ang natitirang mga araw niya sa kanila. Sa kabila ng pagkabalisa at bahagyang natatakot na lumakad sa isang hindi kilalang mundo ay nagpasya si Ryoma na sumang-ayon matapos niyang makitang lakas ng loob sa mga sinabi ni Elias. Sa pagpunta sa Gimel, ang paglalakbay ay huminto, dahil nadiskubre ng caravan ang landas na nakablock dahil sa isang pagguho ng lupa. Pagkatapos ay lumabas si Ryoma matapos na magsuot ng kapote na ginawa niya mula sa slime na kumikilos bilang isang repellent ng tubig. Nakakakita ng kapote, napagtanto ni Rainbow ang komersyal na halaga nito at plano sa pag-set up ng isang pulong sa pagitan ng isang negosyante at Ryoma. Sa labas ng caravan, si Ryoma ay naglagay ng isang hadlang upang maprotektahan ang lahat mula sa ulan. Pinagsasama niya ang dalawang spells upang lumikha ng mga bloke mula sa pagguho ng lupa at ginamit ang kanyang mga slimes upang maisagawa ang mga bloke. Sa wakas, pagkatapos maglakbay ng 3 higit pang araw na abot nila ang Gimel. Sa unang pagpilit, sinamahan ng Jamil si Ryoma sa simbahan upang irehistro siya bilang isang mamamayan. Sa simbahan, biglang nakita ni Ryoma ang kanyang sarili sa mga biyaya ng mga Diyos. Matapos batiin siya sa kanyang paglalakbay at pagtuklas ng mga bagong slimes. Inihayag nila sa kanya na ang isang ninuno ng pamilyang Jamil ay muling pagkakatawang tao, kaya lahat ng mga miyembro ng pamilya ay pinagpala ng mga Diyos. Na nagresulta sa pagkuha ng puro at pinakamalakas na bloodline ng pamilya. Ngunit, hindi iyon lahat mula nang ipinaalam din sa kanya na ang Diyos ng digmaan at mahika ay nakakakuha ng interes sa kanya. Pagkatapos bumalik, nagtanong si Elias tungkol sa kapasidad ng mahika ni Ryoma na inihayag niya na halos 200,000. Aling humahanga sa pamilya ni Jamil dahil si Elias ay nagtataglay din ng isang katulad na halaga ngunit hindi niya makontrol ng maayos ang mahika. Sinabi sa kanya ni Ryoma na pinahusay niya ang kanyang mahika sa pamamagitan ng paglalaro dito. Matapos magrehistro bilang isang mamamayan, pagkatapos ay nagpasya si Ryoma na sumali sa Guilder ng Adventurer, dahil halos imposible para sa kanya na itaas ang kanyang ranggo bilang isang slime specialist sa guild ng Tamer. Sa guild, ang mga kasanayan sa archery ni Ryoma ay nasubak, gayunpaman, madali niyang naabot ang lahat ng mga target sa sentro at maagap na nasorpresa ang guildmaster. Matapos ang kanyang pagpapatala sa guild, tinanggap ni Ryoma ang kanyang unang misyon at nakilala si Mia, isang batang babae na pusa, na nangangailangan ng tulong sa paglilinis ng kanyang tahanan. Sa bahay ni Mia, natuklasan ni Ryoma na nagsimulang umamoy ang kanyang bahay dahil sa bumagsak ang pader sa silong at ang basurahan mula sa dump sa tabi ng kanyang bahay ay bumuhos. Nagsisimula si Ryoma sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang scavenger slime sa basurahan upang linisin ito at maiwasan ang mga bagong basurahan na mabuhos sa bahay ni Mia habang nililinis niya ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang bahay at ginawa ang mga scavenger slimes upang kainin ang lahat ng basura at gumamit ng tubig kasama ang cleaner slimes upang linisin ang natitirang dumi at amoy mula sa dump. Pagkatapos ay lumikha siya ng mga bagong block upang ayusin ang basement wall ni Mia. Ang unang misyon ni Ryoma ay sa wakas na kumpleto, at si Mia ay tuwang-tuwa sa kinalabasan. Nakatanggap si Ryoma ng mga gantimpala at bonus para sa kanyang matagumpay na trabaho kapag bumalik siya sa guild. Tulad ng nalalaman ng Panginoon ng Adventure Guild tungkol sa pagkakataong ito, hiniling niya kay Ryoma na linisin ang mga banyo sa komunal dahil ang budget ay pinutol ng gobyerno. Kinabukasan ay nagtrabaho si Ryoma at ang kanyang mga slimes. Matapos niyang linisin ang unang alkantarilya, nalaman niya na ang kanyang mga slimes ay lumalaki sa bilang, kasama ang isang bagong paglaban sa miasma, isang mapanganib na sangkap. Pagkatapos, nang walang karagdagang pag-aalangan, ipinahayag niya ang kanyang mga natuklasan tungkol sa miasma sa pamilya ng Guild at Jamil sa pag-asang makakatulong sila sa kanya. Nang malaman ng pamilya ni Jamil ang tungkol dito, nag-alala sila sa kaligtasan ni Ryoma at hiniling sa kanya na huwag magpatuloy sa misyon. Gayunman, tiniyak niya sa kanila na siya ay magiging maayos at na walang ibang mas mahusay na angkop sa atas na ito kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay lumalaban sa maraming mga bagay, kabilang ang lason. Si Ryoma ay bumalik sa alkantarilya ng hapon, na sinamahan ng maraming mga nagsasaka, upang bantayan at pagbawalan ang mga tao na pumasok sa mapanganib na zone. Sa pagsisimula ng operasyon ngayon, natapos na ni Ryoma ang kanyang trabaho sa umaga ng ikatlong araw. Matapos ang lahat ang koponan ay binati siya.
Si Ryoma ay bumalik sa bahay na pagod, dahil naalala niya na bumalik sa Earth pagkatapos niyang magtrabaho sa kanyang sarili sa kamatayan araw-araw. Ito ay ang kanyang ina na bumati sa kanya pagdating sa bahay, at iyon ang nagpapanatili sa kanya. Gayunpaman, dahil namatay ang kanyang ina ay wala nang naghihintay sa bahay. Pagkatapos lamang na binuksan niya ang pintuan, natagpuan niya ang lahat ng pamilya Jamil na tinatanggap siya. Nang makita na sa wakas naiintindihan ni Ryoma na hindi na siya nag-iisa at may pamilya din sa mundong ito, tulad ng mapagtanto sumabog siya sa luha. Ngayon ay muling nakipag-usap sa Jamils, sa panahon ng agahan ay hiniling ni Elias si Ryoma na turuan sa kanyang mahika. Sa panahon ng pagsasanay, tinuruan ni Ryoma si Elias na gumamit ng magic ng tubig upang lumikha ng isang bubble water, at bumuo ng isang isda mula dito. Samantala, pagkatapos magturo kay Elias, nakarating si Ryoma sa kanyang sariling mga aralin, at na-master ang lahat ng iba't ibang uri ng pag-atake ng magic kasama si Camille bilang kanyang guro. Sa oras sa kanyang mga kamay, nagsimula nang malaman ni Ryoma ang puwang ng espasyo ngunit nakikibaka ito ng medyo matagal, hanggang sa huli ay makuha niya ang kasanayan nito. Sa pagpapatuloy ng pagsasanay ni Elias, sinamahan siya ni Ryoma at ng mga sundalo sa mga minahan, para sa kanyang pagsasanay sa labanan ng halimaw. Hindi bago masyadong mahaba, ang grupo ay tumakbo sa kanilang unang halimaw, isang mantis ng kuweba. Matapos makakuha ng ilang mga tip, madaling natalo ni Elias ang mantis gamit ang isang araw ng yelo, at tumili sa kagalakan. Sa unahan ay natagpuan ni Ryoma ang 4 na nagdarasal na mantises at pagkatapos na patigasin ang kanyang katawan gamit ang isang spell, madali niyang sinampal ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang mga dagger, sa isang closed quarter fight. Sa lahat ng mga monsters na pinatay, ang grupo ay napakalalim sa minahan. Si Elias ay nakatagpo ng isang metal slime at kinuha ito upang ibigay ito kay Ryoma. Ngayon bumalik sa otel, gamit ang alchemy, si Ryoma ay bumuo ng isang block ng bakal. Ang nakakakita ng rainback na ito ay humanga at kinuha siya upang matugunan si Serge, ang mga ngalakal, na agad na sumasang-ayon na gumawa ng negosyo kay Ryoma matapos makita ang kanyang mga kasanayan. Sa pagtataka ni Ryoma, hindi lamang itinakda ng Jamils ang pagpupulong kay Serge para sa kanya ngunit pinayagan din siyang panatilihin ang 100% ng kita, na lumipat siya sa luha muli. Kinaumagahan habang nag-eeksperimento si Ryoma sa kung ano ang kinatakutan ng metal slime, nalaman niya na hindi ito gusto ng acid. Pagkatapos lamang ay hiniling ni Mia at ng kanyang partido kay Ryoma na sumali sa kanila para sa pangangaso ng halimaw. Kasama na nila ngayon, binisita ni Ryoma ang minahan at nakahanap ng mas maraming mga nagsasaka doon kasama ang guildmaster, na nagtatrabaho sa lahat na pumatay sa nagdarasal na mantis, paniki, at mga monsters ng daga. Kasama na nila ngayon, binisita ni Ryoma ang minahan at nakahanap ng mas maraming mga nagsasaka doon kasama ang guildmaster, na nagtatrabaho sa lahat na pumatay sa nagdarasal na mantis, paniki, at mga monsters ng daga. Ilang sandali matapos ang pagpasok sa minahan, natagpuan ng partido ang kuweba mantises at madali silang dalhin. Pagkatapos lamang ay naramdaman ni Ryoma ang daan-daang mga paniki. Dahil ang pagkuha sa kanila ay maaaring maging mahirap, nagpa siya si Ryoma na subukan ang kanyang tunog na bomba na e-bomba sa kanila. Gamit ang tunog bomba, siya ay nagpapalabas ng malakas na tunog na patuloy, pinapatay ang lahat ng mga paniki, at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang mga slimes, nililinis ni Ryoma ang lahat ng mga bangkay. Habang lumalabas ang minahan ng partido, inaangkin ng master ng guild na ang isa pang partido ng mga nagsasaka ay inatake ng goblins at sila na ang pangunahing target. Sa kasamaang palad, ang goblins ay tinatayang higit sa 500 na nagdaragdag ng kahirapan ng gawain. Si Ryoma at ang kanyang mga kaibigan ay may diskarte. Naghuhukay sila ng isang kanal malapit sa nayo ng goblin at pagkatapos ay punan ito ng acid. Pagkatapos nito ay kukunin ni Celia at Mia ang gawain upang painitin ang goblins at gawin silang mahulog sa acid. Ang ilan sa mga goblins ay namamahala upang masira, ngunit sila ay pinatay ng mga nagsasaka. Gayunpaman, ang bilang ng mga goblins ay medyo malaki pa rin at pinipilit ang Ryoma na humakbang upang makatulong. Lumilikha siya ng isang tunog na hadlang at gumagamit ng kasanayan sa tunog ng bomba, naiwan lamang ang ilang mga goblins na nakatayo. Inutusan ni Ryoma ang kanyang mga slimes na atakehin ang natitirang mga goblins, mabilis na pagtatapos ng trabaho. Ngunit pagkatapos, bigla,
isang komandante at ilang iba pang mga hobgoblins ay lumitaw mula sa mas malalim na bahagi ng minahan. Ang mga slime ni Ryoma at ang goblins ay nakikibahagi sa isang galit na labanan, ngunit sa huli ay lumabas ang mga slime ni Ryoma. Matapos ang labanan, ginamit ni Ryoma ang kanyang mas malinis na slime upang linisin ang lahat ng grime ng goblin mula sa mga damit ng tagapagbalita. Ang grime ng goblin ay isang bagay na nabaho at hindi kailanman mawawala, kaya karaniwang ang mga pakikipagsapalaran ay kailangang itapon ang kanilang kagamitan at damit. Ngunit sa oras na ito matapos makaranas ng gayong himala, sinabi ni Mie kay Ryoma na makakagawa siya ng isang kapalaran sa negosyo sa paglalaba. Lumabas si Ryoma sa minahan at ginagamot tulad ng isang bayani dahil walang casualty dahil sa kanyang mga paggaling. Ngayon bumalik sa Sambahayan Jamil, sa wakas ay sinabi sa kanila ni Ryoma na nais niyang umalis at maging independenteng. Dahil nabubuhay siya ng isang komportableng buhay at natatakot na hindi siya lumaki. Gayunman, nagpapataw sila ng ilang mga paghihigpit sa kanya. Para sa mga nagsisimula, si Ryoma ay kinakailangan na sumulat sa kanila ng regular upang mapanatili silang na-update sa kanyang kondisyon. Pangalawa, kailangan niyang alagaan ang mga minahan. Sa wakas, kailangan niyang manatili sa otel kasama nila hanggang sa dumating ang Growth Frog season. At sinabi nila sa kanya na mananatili sila hanggang magsimula ang pagsiklab ng Grell Frog. Upang ang Elias ay maaaring magkaroon ng isang shot sa pagtamang ng mga Limar bird na lilito ng sabay. Kinabukasan ay dumalaw si Ryoma kay Serge at ipinakita sa kanya ang ideya ng negosyo sa paglalaba. Naintriga ito, dinala ni Serge si Ryoma sa pinuno ng gildong mga ngalakal na si Glasella, at ipinakita ang ideya sa kanya. Napansin ng ideya ni Ryoma na agad niyang ini-enroll siya sa guild at nagmumungkahi sa kanya ng isang lupain na malapit sa lugar ng tirahan na perpekto para sa negosyo. Gayunpaman, habang ang lokasyon ay madiskarteng perpekto, ang gusali ay lubos na tumatakbo. Sa kabutihang palad, sa tulong ng kanyang mga slimes at mga kaibigan, nagawa ni Ryoma na ayusin ang gusali sa loob ng isang araw. Matapos makumpleto ang gusali, plano ni Ryoma na anyayahan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa gusali at magtapon ng isang pambungad na partido. Matapos maglakad sa bahay ni Elias, nagpasya si Ryoma na bisitahin ang simbahan. Kinaumagahan ay inanyayahan ni Ryoma ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa partido at nakatagpo ang dalawa sa kanyang mga katulong. Bisitahin ni Carla at Callum Norad ang gusali at humanga na lahat ito ay itinatag ng isang 11 taong gulang. Pagkatapos nito ay itinuro ni Ryoma sina Carla at Callum ang mga gawain na kanilang ginagawa at ang mga presyo para sa iba't ibang serbisyo. Tulad ng ginagawa ni Ryoma na ipinapaliwanag ang lahat sa mga manggagawa, lahat ay dumating para sa partido, kaya hiniling niya sa mga kapatid ang kanilang tulong. Matapos kumain ang lahat ng 1 tonelada ng mga pampag-ana, pangunahing pinggan ng kurso, at sa wakas ang mga dessert, lahat sila ay tila umuwi sa isang maligayang kalooban at sa isang buong tiyan. Ang paggawa ng pambungad na partido ay isang tagumpay. Sa wakas ito ang araw ng pagbubukas para sa negosyo sa paglalaba ni Ryoma. Gayunpaman, tiyak na hindi siya makakakuha ng maraming mga customer dahil ito ang kanyang unang araw. Upang i-anunsyo ang kanyang negosyo ay nagpasya si Ryoma na bisitahin ang gilder ng adventurers at ikalat ang salita doon. Sa guild pagkatapos mag-anunsyo ng kanyang negosyo at magsagawa ng isang misyon. Matapos matagumpay na makumpleto at mangolekta ng kanyang mga gantimpala, bumalik siya upang mahanap ang labahan na masikip sa mga customer. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng gawain, nakalimutan ni Ryoma na sina Carla at Callum ay walang pahinga, at masama ang pakiramdam para sa pagsasamantala sa kanila. Pagkuha ng agarang pagkilos, binisita niya si Glasella at hiniling sa kanya na ayusin ang ilang iba pang mga kandidato upang ang kanyang negosyo ay maaaring tumakbo ng maayos. Kinabukasan ay dumalaw si Ryoma kay Glasella upang makapanayam ng ilang mga potensyal na manggagawa. Gayunpaman, kapag nalaman nilang bata pa si Ryoma, umalis ang lahat ng mga manggagawa maliban kina Faye at Ling. Sa kabila ni na Faye at Ling na ex-assassins at Faye na may basag na binti, tinatanggap sila ni Ryoma bilang mga manggagawa at iniisip na mabuti na magkaroon ng isang taong maaring magbantay sa paglalaba kasama ang pagbibigay ng mga serbisyong pangseguridad. Bumalik sa labahan, inatasan ni Ryoma si Lee sa gawaing labahan at hiniling na dalhin ito ni Faye. Habang nagtatapos ang araw, ang mga kawani ay comfortable na mag-navigate sa kawan ng mga customer.
Dinala ni Ryoma sina Faye at Ling sa isang hiwalay na silid at ginagamit ang mga nakapagpapagaling na slimes upang pagalingin ang binti ni Faye. Kinabukasan ay lumalaki pa ang negosyo ni Ryoma at gumagawa ng 1.5 beses na mas maraming benta kaysa sa dati. Nakikita kung paano lumalaki ang negosyo, nagpasya si Ryoma na umarkila ng mas maraming manggagawa kasama ang isang chef na maaring maghanda ng mga pagkain para sa kanila. Kinabukasan ay nakikipagpulong si Ryoma sa mga bagong empleyado, sina Maria, Fina, at Jane, at pagkatapos ay Selma, ang chef. Nang maglaon, tinawag ni Serge si Ryoma at hiniling sa kanya na dagdagan ang paggawa ng kanyang mga raincoats, dahil malapit na ang panahon ng Grell Frog at gagawa ito ng maraming kita. Tulad ng ginagawa ni Ryoma sa mga raincoats sa minahan habang sinamahan siya ni Elias upang magsanay ng biolin sa nilalaman ng kanyang puso. Sa minahan, ipinaliwanag ni Elias na kung ang mga limar na ibon tulad ng musika, na nagiging isang kinakailangan upang makabuo ng isang temang contract, kaya't bakit siya nagsasanay ng biolin. Nakakakita na ang gawain sa paglalaba ay perpekto, binisita ni Ryoma ang pangkat ng tagapagbalita. Gayunpaman, hindi siya tungkulin sa isang pakikipagsapalaran ngunit sa halip ay ipinaalam sa isang partido na nahuli ng isang bihirang putik ngunit walang sino man ang interesado na bilhin ito. Ang pakikinig sa salitang bihirang putik, agad na nagpiks ng interes ni Ryoma at binisita niya ang partido. Ang pagbabayad ng dagdag na halaga ng pera ay agad na binili ni Ryoma ang slime at dalhin ito sa mga mina para sa pagsubok ito. Doon nalaman ni Ryoma na ito ay talagang slime ng dugo na nagpapakain sa dugo ng mga monsters. At tulad ng Ryoma na tinatanggap ang isang bagong putik sa kanyang arsenal. Kinaumagahan kasama si Elise bilang kanyang tagapagturo, natutunan ni Ryoma ang ibinahaging sensation magic mula sa kanya. Upang maisagawa ito ay bumubuo si Ryoma ng isang kontrata sa mga ibon ng crew at agad na maibabahagi ang kanilang pangitain. Simula noon ay lumipas ang ilang higit pang mga araw at patuloy na nagtatrabaho si Ryoma sa kanyang temang magic kasama ang paggawa ng mas maraming mga raincoats. Sa wakas, ngayon ang oras para sa panahon ng Grell Frog ay dumating, at habang ang Jamils ay nagpaplano sa pagbisita sa lawa bukas, nagpasya si Ryoma na samahan sila. Nang maglaon, sa gabi habang nagsasanay si Ryoma ng gitara, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan kapag iniisip niya ang tungkol sa kanyang mga araw kasama ang Jamils na natapos. Kinabukasan si Ryoma kasama ang Jamils at ang mga sundalo ay dumalaw sa lawa at nabighani sa mga limar bird. Ang isa pang tagapagbalita ay nangyayari na sinusubukan na pahirapan ang mga limar na ibon at gumaganap ng plauta. Gayunpaman, dahil sa kanyang masamang pagganap, ang mga ibon ay nanunuya sa kanya. Nagagalit siya at sinisikap na atakehin ang mga ibon. Gayunpaman, ang mga ibon ay nagsisimulang gumanti sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, tulad ng malapit na masaktan ang tagapagbalita, kapwa protektahan siya ni Camille at Ryoma gamit ang isang pader sa lupa. Ang mga limar na ibon pagkatapos ay magsimulang gumawa ng isang mataas na ingay, na ginagawa ang lahat na takpan ang kanilang mga tainga. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Ryoma, dahil nahanap niya ang pinuno ng pack at ipinapadala ito pabalik gamit ang kanyang mahika. Sa kasamaang palad, ang natitirang mga ibon ng limar ay umalis din, kasunod ng pinuno. Gayunpaman, nagpasya si Elias na manatili sa tabi ng lawa at hintayin sila dahil sigurado siyang babalik ang mga ibon. Bumalik ang mga limar na ibon at sinimulan ni Elias na maglaro ng biolin at agad na nahuli ang mga ibon pansin na nagdulot sa kanila sa kagalakan. Katulad nito, nagawa niyang mag-tame ng maraming mga ibon na magkasama. Pagkatapos nito ay nagpasya si Ryoma na bigyan ito ng isang shot at nilaro ang kanyang gitara. Hindi matame ni Ryoma ang maraming mga ibon na tulad ni Elias, ngunit pinamamahalaang niya ang pinuno ng mga limar na ibon. Kalaunan ng gabing iyon isang malaking pagdiriwang at solemn na pagdiriwang ang ginanap para kina Elias at Ryoma. Ang pagdiriwang ay nalikom, sina Elias at Ryoma ay nagkikita mag-isa sa isang silid. Nakikipag-chat sila at binigyan siya ni Elias ng isang pamamahagi ng regalo, isang ruby gem. Nais niyang laging alalahanin at isipin ni Ryoma ang tungkol sa kanya. Bilang kapalit, binigyan ni Ryoma si Elias ng 2 sa kanyang pinakamalapit na slimes. Alam ni Elias kung gaano ang ibig sabihin sa Ryoma at nangangako na alagaan sila. Kinaumagahan, salamat sa mga sundalo at pamilya ng Jamil. Sa wakas ay nagbid si Ryoma kay Elias at nangangako na makatagpo siya muli sa hinaharap,
at tulad ng pag-alis ni Ryoma sa isang bagong paglalakbay. Habang umiiyak si Elias habang iniisip niya si Ryoma sa kanyang karwahe.